Okay. Tanggal pala yung ano natin. Okay, ayan, inayos lang natin yung ano, no? Yung, ay, putik na yan. Saklay muna tayo. Good morning, good morning. Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. Good morning. So, ayan. Nag-mic tayo, no? Kasi medyo mahina yung sound pag walang mic. So, ito, condenser mic gamit ko. Mura lang to sa mga gusto mag-avail. PM nyo lang po ako. O comment down below. So, okay. Day 11 na tayo. And tuloy-tuloy lang. Never stop. Until, okay. Focus. Focus. Finish. Ano nga yung meaning ng focus? Focus on one thing until successful. So, okay. Alas 7 na ng umaga. Biyernes ngayon, August 18, 2023. So, continue lang tayo sa pag-upload at consistent para in the future, babalikan ko itong mga video na ginagawa ko ngayon. And okay, yun pa rin ang may sasuggest ko at advice. Always start your day with God. Kahit ba gaano ka parang tawag doon, masyado kang dinadrag pababa ang mga situation. Dinadrag ka ng mundo. Actually, I had a dream. Panaginip ko, medyo hindi siya okay na. Pero, bandang dulo, parang yung panaginip ko kasi na parang masyado akong naghahangad sa buhay. Na simula naman pagkabata, wala naman akong naging achievement. Hindi rin naman ako naging matalino. Hindi rin naman ako naging magaling sa isang bagay. Wala halos. I'm just an average person. I'm just a mediocre. Siguro mahirap lang talaga yung buhay namin, pero hindi ko naman masasabi sarili ko na buo. Marami lang talaga akong mga hindi pa alam at wala akong lakas ng loob dahil galing lang ako sa hirap. Pero hindi yun magiging hadlang para sa akin. Para tumigil ako ngayon sa naumpisahan ko. No. Hindi ako papayag na hanggang ngayon wala pa rin akong makakamit. Wala pa rin nangyayari sa buhay. Hindi! Magiging successful din ako. Makukuha ko rin ang para sa akin. Magiging mayaman din ako sa kaibigan, sa pera, sa wealth, sa health. Yun yung mga goals ko. Gusto kong magkaroon ng maraming kaibigan. Gusto kong maging mabait. Gusto kong maging good influence sa kanila. Alam ko, marami mga nagmamagaling dyan. Na kahit wala naman napatunayan. Pero I have to deal with them. Ayoko kasi dun sa sinasabi nila na baguhin mo yung yung nature mo. Wala naman eh. Paano kung babaguhin? Ito nga yung nature ko. Ito nga yung nasa paligid ko. Ito nga yung circle ko. So, all I have to do is to become a friend with them. Maging kaibigan silang lahat. Even though they are an average person, even though they are a mediocre.
Even though matataas ang ego nila at mga pride nila, I have to deal with them. Kasi sila ay nasa paligid ko. Parang mali yata yung sabihin na change your environment. Ito yung environment natin eh. Parang hindi ko lang gusto yung mga ng mga sinasabi. Paano mo babaguhin yung environment mo? Ito nga yung environment mo. Mga turo na mga masyadong successful. Tama naman. Hanapin yung tamang tao. Ang hirap eh. Kasi I started like them. Like a mediocre, like an average person. So, saan ako hahanap ng tao na katulad ko? Saan ako hahanap ng tao na successful mag-isip na kagaya ko? Wala eh. So, I have to see. I have to deal sa mga tao na nasa paligid ko na ngayon. Gusto ko silang ma-impluwensyahan. Kung hindi ko kaya, Lord, tulungan mo. Alam kong walang imposible sa'yo. I want to become a great leader. I want to become a very good conversationalist. I want to become a good speaker, public speaker. I want to influence people. I want to win friends. I want to help others. So, yun lang. Siguro mag-share na lang ako ng kakabasa ko lang ngayon sa Bible. Tsaka sinulat ko siya. Okay. Proverbs 23:24, verse 14. So shall the knowledge of wisdom be unto thy ulit. So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. When thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. Yung knowledge of wisdom be unto thy soul. So si soul pala is a subconscious mind. Is the heart. Tama ba? So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. Kasi pagka nasa subconscious mind na isang bagay, halimbawa, pagdadrive ng motor, you are consciously driving a motorcycle, pero through repetition, ang pagdadrive ng motor is kahit hindi mo na siya pag-isipan, automatic, kaya mo na siyang gawin. Automatic na yung katawan mo. So, yung repetition na ginagawa mo about sa pagdadrive ng motor, nagiging subconsciously ginagawa na ng katawan mo. So, yung soul, so sa sinabi dito sa social the knowledge of wisdom be unto thy soul. Ibig sabihin, mapunta sa subconscious mind, knowledge of wisdom be unto thy soul. Mapunta sa subconscious mind. When thou hast found it, at yung mga makakatagpo nito at saka yung mga makaka-discover nito, found it, then there shall be a reward. Merong magiging reward. So, kagaya nga kunwari, yung mga successful na tao, di ba? Na natagpuan nila, na-discover nila yung isang bagay na magpapayaman sa kanila. Yun yung knowledge of wisdom. Kasi subconsciously, they apply it, they program it into their subconscious mind. Kaya anong nangyari,
Bakit bigla kang nag-ano, hindi naman kita pinipindot? Anong nangyari? Nung naging and thy expectation shall not be cut off. Yung expectation. Kasi if you do it daily and you're improving daily, nakaprogram na sa katawan mo, and then nakaprogram sa soul mo. Kasi knowledge of wisdom beyond to thy soul. Pag na-program mo na sa soul mo, yung soul mo automatically will do it for you. At thy expectation shall not be cut off. Kasi kapag alam mo na mag-drive ng motor, ang mangyayari is you have yung expectation. So, alam mo na mag-drive ng motor, di ba? Ang mangyayari, you will learn new things. Pagdadrive naman ng kotse, the expectation shall not be cut off. Okay, nagigets mo ba? Okay, paano ko ba ipapaliwanag ito? Okay lang sa akin kahit malito ako ngayon. Kahit hindi ako kumain sa kantin. Siguro, the expectation, you shall the knowledge of wisdom. So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. Okay. Ganito yan. Pamin technique. Kung hindi mo maipaliwanag ang isang bagay ng simple, hindi mo talaga siya totally naunawaan. So, para maunawaan yung mga bagay na yun, you have to explain it na parang meron kang pinapaliwanagan na isang tao. Okay? This is a pamin technique. Ito yung kadalasan ng ginagawa ng mga matatalino. Like Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs. Yung isang bagay, ipapaliwanag natin. Okay. You shall knowledge be unto thy soul. The knowledge of wisdom. Be unto thy soul, parang mapunta sa soul. Knowledge of wisdom kasi sa paliwanag is knowledge is what you get from the information that you accumulate. And wisdom is the things that you apply unto yourself. So, of knowledge of wisdom, kapag in-apply mo sa sarili mo at mai-program mo siya sa katawan mo, unto thy soul, beyond to thy soul. Ma-program, sa soul pala siya napupunta. Sa soul napupunta yung knowledge. At yung soul mo yung automatically gumagawa ng action para sa'yo. Kagaya na lang pagmumotor. Ang una, may knowledge ka ng pagdadrive ng motor. Tapos, nung in-apply mo siya, naging wisdom siya. Wisdom yung pag-application eh. So, knowledge of wisdom, yun nga yung information, tapos application. Tapos, nung na-apply mo na siya, and then, you actually put it into your subconscious mind. So, yung subconscious mind mo, ang sabi dito, be unto thy soul. So, yung subconscious mind mo pala is your soul. So, yung turo nung mga napapakinggan ko sa YouTube, your heart is your subconscious mind. Because you act, you respond immediately when you hear something. Kung nakarinig ka ng nakakatawa, tatawa ka agad. Kung nakarinig ka ng masama, iba reaction mo. Kapag nakakita ka ng masama, iba reaction mo. Masama din reaction mo. Pag maganda yung nakita mo, maganda rin reaction mo. So, ibig sabihin,
Heart is your soul. Your heart is your soul, actually. Okay? Then the one who found it will make a reward. Okay. Yung mga taong ina-apply nila sa sarili nila at nagiging subconsciously, yun na yung ginagawa nila. Halimbawa, yung pagmamahal, halimbawa yung pakikipag-usap, pakikipagkaibigan. Subconsciously, automatic na sa kanila yung gano'n. Yung makapaghanap ng maraming kaibigan, yung makapag-develop ng good friends, makapag-build ng good relationship. So, he found it, he discovered it, na yun yung way nila para yumaman. So, nung na-apply na nila yung wisdom, naging subconsciously gano'n na sila. So, automatic, friendly sila at lovable sila na person. Kasi, ah, nai-apply na nila sa soul nila. So, kumbaga na parang they will learn new things. Hindi naman kita pinindot nag-o-off ka ng kusa. They will learn new things. Nag-i-explain pa ako dito eh. Wala naman ako pinindot, nakaganon lang ako. Who the one does. Okay. So, mas mahabang paliwanag 'to 'no. So, kulang na yung oras ko, mali-late na naman 'to. Di na naman ako makakain ng almusal ngayon. Okay lang kasi nagda-diet din naman ako. That's it for today's video guys. Pagsama-samahin ko na lang 'to kasi naputol-putol, hindi ko alam kung bakit siya napuputol. Hindi ko naman siya pinipindot at saka malayo yung pindutan para para ma-cut itong hindi ko alam kung bakit, okay? I record it because I wanted to upload to my YouTube channel so that in the future, I will go back to this video that I'm doing. Okay, yun lang po for today, day 11. Maraming salamat. God bless you.